Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ng subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ikatlong kabanata. Tumingala si Jason Miranda, CEO at President ng JM Group of Companies, mula sa binabasang mga dokumento nang pumasok sa silid ang right-hand man at matalik na kaibigang si Justin Enrico. Jason, i-remind lang kita na darating yung assessor ng Star Hotel to meet with you tungkol sa procedure na i-conduct niyang evaluation, sabi nito. May inasay na akong tao at saka kwarto para sa kanya. Ang assessor na tinutukoy nito ay ang taong magdidesisyon base sa pag-aaral at direktang obserbasyon kung qualified ang operasyon ng JM Group of Companies na mapatakbo ang franchise ng hotel na gustong itayo ng JMGC rito sa Pilipinas. Ang Star Hotel Chains ay isa sa pinakasikat na luxury hotel sa buong mundo. May mga franchise ito sa mga major vacation capital ng mga bansa sa Europe, USA at Asia. Nagpadala ng intent ang JMGC para bumili ng franchise at therefore ay makapagpatayo ng branch dito sa Pilipinas. Dahil nga gustong mapanatili ang kalidad at prestige ng hotel, masyadong mahigpit ang selection na mga pinapayagang magmamay-ari nito. Ang unang step ay ang pagpapadala sa kumpanyang bumibili ng isang tao na pag-aralan kung base sa existing operation ay may kapasidad ang kumpanya na mag-acquire ng prestigious hotel. Yes, I know. He's coming at 10 o'clock, right? Palagay mo ba matatapos kami before 12? Pagtatama nito. What? Ipinaliwanag ni Justin ang ibig nitong sabihin. The assessor is a she. Kumunot ng bahagya ang noo ni Jason. I thought the filler said that they are sending a guy named Mr. John Malcolm. Oh, but I sent you a memo. They're sending someone else. Last minute change. Wala siyang maalalang memo na ipinadala nito sa kanyang opisina. I haven't seen. Never mind. May sakit pa rin pala si Mrs. Castro. And the temporary secretary they sent this week is useless. Kaya nga nagpapahanap ako sa HRD ng matinong kapalit. Anyway, it doesn't really matter who they send to evaluate. We are ready. What's the name of the girl anyway? Tinitignan nito ang note na hawak. Is a Filipina apparently. Pero wow, look at her credential. Ivy League School graduate with honors. Her name is Ashley Moira Fernandez. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Iyon ang kaisa-isang pangalan sa buong mundo na hindi na niya gustong marinig pa sa buong buhay niya. Sinabi niya ang unang reaksyon ng kanyang utak. Send her back. I don't want to see her. Nagulat si Justin sa galit na gumuhit sa mukha ng kaibigan. Jason was usually very reserved about his emotion. Isa pa, imposible ang sinasabi niya. Nasa Pilipinas na ang assessor. Kapag ka ginawa nila ang sinabi niya, malamang mawalan na sila ng pag-asang ma-acquire ang hotel franchise. But Jason, nakaset ang expression sa mukha ng company president. Kapag ka nasa ganitong mood siya, walang gugustuhing makipag-argue sa kanya. Hindi na niya natapos ang sasabihin
dahil pumasok ang temporary niyang sekretaryang si Jenny. Kasunod ang babaeng ayaw niyang makita sa buong buhay niya. "Good morning, Mr. Miranda." Isang polite na ngiti ang kasabay na pagbating iyon galing sa assessor ng Star Hotels. Walang sagot mula sa kanya ang formal na pagbating iyon. Tanging si Justin ang gumalaw. Nagpabalik-balik ang tingin nito mula sa pumasok na babae at kay Jason. The woman was beautiful at nakabihis ng suit na nakikita lamang nito sa mga Hollywood movies. Her face was carefully composed. Too carefully composed. In fact, kaya nararamdaman ni Justin na may nami-miss ito sa sitwasyon. As for Jason, he looked downright hostile. Nag-step forward ang lalaki. "Miss Fernandez, I am Justin Enrico, Operation Manager from JM Group of Companies." Iniabot nito ang kamay sa assessor para magpakilala. Halos mapanganga ito nang ngumiti si Ashley. Her face was beautiful and refuse, but when she smiled, she was breathtaking. "And this is our president, Mr. Jason Miranda." Pagpapakilala nito sa boss na noon ay nakatingin pa rin sa dumating. "I know Miss Fernandez," sabi niya nang mabawi ang composure. "Masyado siyang nasopresa sa pagdating ko." Aaminin niya, nakadagdag sa kanyang discomfiture ang katotohanang mas maganda pa si Ashley kaysa sa naalala niya. Kaya sa larawang dinala niya sa kanyang utak ng mahabang panahon. She was so Gundam, beautiful na muntik na niyang makalimutan ang sarili. Pero pinapaalala niya sa sarili na alam niya what she was. Sa likod ng magandang mukha nito was the hollow little brat na hinintay niya sa altar para pakasalan. He was so angry because the mere sight of her ay nagpapaalala sa kanya ng pakiramdam niya ng araw na yon. His mother was dying of embarrassment, but he was just plain dying. Malayo sa isip niya ang kahihiyan o ang panghihinayang sa preparasyon. Pero nakaraan na yon. Hindi na siya ang isang lovesick na 24 years old. He had built his own business na hindi umasa sa pera o impluwensya ng kanyang pamilya at ngayon ay mas malaki pa at mas diversified ang sarili niyang business. Kaya sa pag-aari ng mga ito, nakaharap na siya sa mga tao at sitwasyong mas nakakagulat kaysa sa pagpasok ng isang dating kasintahan sa loob ng kanyang opisina. Hindi isang babaeng kagaya ni Ashley ang makakaapekto sa kanya ngayon. "Sit down, Mr. Fernandez. Simulan na natin to. Mas maaga tayong magsimula, mas mabilis tayong matatapos, at mas mabilis kang makakaalis." Nawala ang ngiti ni Ashley. "Of course, Mr. Miranda." Nakadama ito ng lungkot. Ibinalik niya ang kalayaang mamili sa lalaki. 9 na taon na ang nakakaraan. At ngayon, hindi pa rin siya nito napapatawad sa hindi niya pagsipot sa altar. Ibinaba niya ang mga dalang dokumento habang nagdarasal na wala sanang makapansin na nanginginig ang kamay niya. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Pagkakita kay Jason sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. 33 na ito ngayon at nag-matured na ang mukha nito kaysa naalala niya. Pero yun pa rin ang mukhang hinahanap niya sa bawat mukha ng mga lalaking nakakasalamuha at nakarelasyon niya sa Amerika. Natakot siya sa nararamdaman habang nasa harap nito. Lahat yata ng inaakala niyang tapos na para sa kanya ay bumabalik sa kanya ng sandaling iyon. Sinubukan niyang maghanap ng tapang sa pamilyar na rutinang trabaho.
Professional na idinidiscuss ang proseso ng evaluation, assessment na gagawin sa loob ng 2 hanggang 3 linggong ipamamalagi niya sa kumpanyang iyon. Natagpuan niya ang confidence ng kanyang boses while reciting familiar line kung mayroon man siyang pwedeng ipagmalaki kay Jason o kahit kanino. Iyon ay ang expertise sa linya ng trabaho. There was comfort in that knowledge too. It's really simple procedure. Pagtatapos niya, "Huwag kang mag-alala, Mr. Miranda. Susubukan kong hindi tayo masyadong magkita sa loob ng 3 weeks na pagtatrabaho ko dito. If I make you uncomfortable." Sarkastiko ang ganting sagot ng binata. "I don't care. One way or another really. Don't flatter yourself, Miss Fernandez. You don't have any effect on me whatsoever." Gustong maiyak ni Ashley sa narinig na yon dahil alam niyang totoo iyon. At hindi niya inaasahang masaktan pa sa katotohanan iyon. "Sure, I think I go now. Goodbye." Itinaas niya ang baba palabas ng kwarto at dumiretso sa restroom para i-compose ang sarili. She was thankful na bakante ito. "Akala ko rin, Jason, kaya kong sabihin iyon sa'yo. I would love to tell you na wala ka ring epekto sa akin kahit na ano. But then magsisinungaling ako," sabi niya sa puting tiles na walang tao doon sa restroom. "Pwede mo bang sabihin sa akin what just happened there?" sabi ni Justin matapos lumabas sa kwarto si Ashley. "Walang kailangang ipaliwanag." Sumandal si Jason sa leather chair niya. "Hindi ako naniniwala. You have always been to. Pero sa kabila ng reputasyon mo bilang matigas na businessman, hindi ka kailanman naging rad kahit kaninong tao." And he meant it. His friend had always been courteous. Kahit pa presidente ng ibang kumpanya o janitor nila ang kausap. Kaya nga mahal na mahal siya ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Dinampot niya ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. At iniisip mo that I was rude to her. Nakabuka na ang bibig nito para magsalita. Pero pinutol niya ang kung anumang sasabihin nito. May mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan pa. Pero may pakiramdam ako na malalaman mo rin ang istorya namin ni Miss Fernandez. In one way or another, ako na lang ang magsasabi sa'yo. I almost married her. Napatigalgal si Justin. Kung ano man ang ine-expect nito, dahilan sa aksyon ng boss, hindi ang kanyang sinabi ang inaasahan nito. "I beg your pardon? Alam kong narinig mo na, kaya hindi ko na uulitin." "Anong nangyari?" Ibinaba niya ang dokumento para tignan ang kausap. "Walang nangyari. She left on our wedding day." Lalo itong napamulagat. "Pero bakit?" Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Pero maririnig sa boses ang tinitimping galit. "Dahil nagkamali ako sa pagkakakilala sa kanya. She turned out to be nothing but a spoiled brat and a coward. Yun lang ang kailangan mong malaman tungkol sa kanya. Hindi sapat ang dahilang iyon para sa operation manager, Jason. That's all." Dismiss niya sa kausap. Lumabas si Justin ng silid at mag-isang naiwan si Jason sa tahimik na silid. Kanina, the room seemed to be vibrating with noises. Pero ngayon ay bigla itong tumahimik. Ganun pa rin ang epekto ni Ashley. Tumatahimik ang lugar kapag kanilisan nito. Hindi dahil nawalan talaga ito ng tunog. She would vacate a room, and it was as if may dinala itong something vital mula roon pag-alis nito. Unbidden memories came to his mind. Naalala niya nang una niyang makita ang dalaga.
Paalis na siya ng party ni Raymond Alejandro. Nang ma-realize na hinubad niya ang jacket at naiwan yon sa kung saan niya kausap ang celebrant earlier. Ang plano niya nang pumayag na dumalo sa pagtitipon ay magtatagal lamang siya for a couple of hours. Gusto kasi niyang pumunta sa Puerto Galera para mag-dive at kailangan niyang humabol sa first trip ng ferry boat papunta rito mula sa Batangas City Pier. Subalit matapos ang nangyari with Raymond ay nagdesisyon siyang umalis na ng mas maaga. Hindi dahil hinuhusgahan niya ito, pero masyadong bago sa kanya ang idea na ang lalaking itinuturing na best friend ng nakababatang kapatid at parating bisita sa bahay ng pamilya niya ay may ganong nararamdaman para sa kanya. Earlier, sinabi niya kay Raymond ang tunay na reaksyon, pero binigyan niya ito ng assurance na hindi masisira ang pagkakaibigan nila sa ipinagtapat nito. Hindi niya inaasahan na may tao pala sa gazebo nang bumalik siya roon upang kunin ang naiwang jacket. At lalong hindi niya inaasahan na ganun kaganda, medyo magulo na ang buhok ni Ashley at mapulang-mapula na ang mukha, marahil dahil sa kalasingan. But she was still beautiful. Hindi ito maputi, but her skin was glowing with health. Una niyang iniisip kung sino at kung bakit nag-iisa. Dumating siya sa maling konklusyon na marahil ay isa ang dalaga sa mga GROs na binabayaran para maging makulay ang okasyong iyon. Totoo, mukhang expensive ang lahat sa dalaga. Kahit ang amoy ng pabango nito na humahalo sa amoy ng alak ay amoy mamahalin. But then naisip din niyang mas marami na talagang high maintenance na GRO, sila yung mga mamahalin talaga. Pinapakotse, pinapatira sa kondo at ginagastusan. No doubt, whoever was paying for her clothes must be very rich. Kung sa bagay, she was probably worth it. She looked so goddamn sexy. She smelled so good. Too that he wondered what her breath would taste like. Iniisip pa lang niya yun nang bigla siyang hinalikan ng babae. At nalaman niyang first hand what her breath tastes like. Nagulat siya noong simula, but his shock gave way to desire. Jason had never picked up a girl in his entire life. But then, again, hindi pa rin siya naapektuhan ng kahit sinong babae ng kagaya ng sandaling iyon. Whatever she was there was something fresh and sweet and yet sensuous about her. May pakiramdam siyang hindi niya kayang iwan ang dalaga. Not when she was so willing and soft in his arm. At hindi nga niya kinayang pakawalan si Ashley. Kahit nang madiskubre niya na isa itong inosenteng kolehiyala. Naalala niya nang lumabas ito ng banyo, hindi ang woman of the world na isinama niya sa Puerto Galera, kundi isang teenager. She looked so lost and confused that he wanted to kill himself. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. That was before she started crying. Naguluhan siya sa sitwasyon kung paano ang babaeng inakala niyang isang GRO ay umiiyak na parang isang bata. She cried in his arm. Like the child she really was, he felt like a jackass. Kasabay ng pangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para hindi na ito muling umiyak. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumayag na pakasal dito. Hindi siya natatakot sa mga banta ng ama nito. May koneksyon din ang pamilya niya at hindi siya pababayaan ng mga ito. Pumayag siyang magpakasal kahit wala yon sa plano niya because he could find it in his heart na dagdagan pa ang distress na nakasulat sa magandang mukha ng babaeng nakasama lamang niya ng ilang araw but whom he recognized from the first time they kissed had
the capacity to change his life. Hindi niya alam kung kailan niya sinimulang mahalin si Ashley. Ang alam lang niya ay binago niya ang kanyang mga plano sa buhay para isali ito. Pero hindi pala sapat yon sa dalaga. Nang gabi bago sila ikasal, nagtanong ito ng tungkol sa plano niya at tungkol sa finance nila. Ipinaliwanag niya na simula ay kailangan nilang baguhin ang kanilang lifestyle dahil wala siyang balak na tumanggap ng pera sa mga magulang. Pinakiusapan niya ito ng ganun din ang gawin. Sinabi niya na magsisimula siya ng bagong business at hindi niya kakayaning suportahan ito sa kinakalakihang luho pero panandalian lamang iyon. Nakakasiguro siya na magtatagumpay ang mga investment na plano niyang pasukin. 2 o 3 taon lamang ay makakabuelo na sila. Hindi ito nagkomento sa kanyang mga ipinagtatapat pero napansin niyang nag-iisip ito ng malalim. Apparently ay hindi ito para sa ganong klase ng sakripisyo, ganun man kaiksi ang panahon. At ni wala itong tapang na sabihin sa kanya ng harapan ang totoo. Instead, ay hinayaan pa siya nitong maghintay sa simbahan. Naniniwala ang araw na yon ay bagong simula. Nang hindi matuloy ang kasal, ay nagpunta siya sa Palawan. Doon ay pinili niyang kalimutan ang nakaraang 3 buwan na pinagsamahan nila ni Ashley. Nang simula ay gumigising pa rin siya ng umaga na kinakapa ang kanyang cellphone para sa morning message ng kinakasanayan nitong ipadala sa kanya. Kapag may nakikita siyang mga bagay na alam niyang idinidescribe ni Ashley na oh my God, that is so cute, ay kailangan pa rin niyang pigilan ang sarili para bilhin iyon. Hindi naging madali ang paglimot. At one point ay gusto na niyang sumuko. Nothing was worth that longing na nararamdaman niya noon. Gusto niyang galugarin ang buong mundo para hanapin si Ashley. He was almost ready to sell his dream, na magtagumpay sa sarili niyang pagsisikap kung iyon ang kinakailangan para lang mabawi ito. It was at that time na nagkita sila ni Raymond sa Palawan. Nasa bar siya at naghihintay ng order niyang mineral water nang lumapit ito sa kanya. May hawak na isang baso ng inumin. "How are you, Jason?" Natawa siya. Isang halakhak na kahit sa sarili niyang pandinig ay walang laman ang tunog. "Not good," amin niya. May concern na gumuguhit sa mukha nito. "I'm sorry, Jason. I could help but feel responsible sa nangyaring yun. Nagkakilala kayo sa party ko. And hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero yung best friend ni Ashley na si Missy is my cousin. At sinabi niya sa akin na, what? Umiinom muna ng isang lagok na brandy si Raymond bago magsalita. Sinabi ni Missy na nag-gate crush daw si Ashley sa party ko. She could give gotten an invitation because she was a minor. She was there because of me, kaya lamang ay narinig niya ang usapan natin nang ipinagtapat ko how I really feel. Feel about you. Hindi ko alam, Jason, that Ashley had been in love with me since she was young. Itinuloy ni Jason ang sinasabi sa kaharap. At nang alam niyang hindi ka niya makukuha, ako ang binalingan niya. How awfully convenient. Kilala ko si Ashley since she was a kid. Her father spoiled her rotten. Pareho sila ni Missy. Actually, rich pampered, extremely beautiful girl who also happened to be extremely intelligent. Kaya alam nilang how to twist everybody in their little fingers. Lalo na si Ashley. Dahil nag-iisang anak ng isang single parent, lahat ng gusto
niya ibinibigay sa kanya. Yung narinig niya must have been disastrous for her. Natural lang yon na gusto niyang ma-hit back dahil hindi siya sanay sa ganon. She is so young and impulsive. Ako ang gusto niyang saktan, Jason. Nadamay ka lang. I'm so sorry. If there is anything na pwede kong gawin. Tinalikuran niya si Raymond at iniwan ito nang hindi nagpapaalam. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. How stupid he was. No wonder Ashley could make a sacrifice with him. She was actually in love with someone else. Nag-inom siya ng nag-inom hanggat hindi na siya makagalaw sa kalasingan. Kinaumagahan, ginising siya ng pinakamatinding hangover ng buong buhay niya. Iyon ang umaga na sinabi niya sa sarili na tapos na ang lahat. Hindi na niya hahabulin pa si Ashley. She was a dream that turned into a nightmare. It was time to get on with his life. At ngayon, nagbalik ito. Hindi na ito ang teenager na nakilala niya at minahal noon. Isa na itong sopistikadang ekstranghero. Ipinangako niyang muli sa sarili niya ang kanyang sinabi ng umagang iyon sa Palawan. Walang emosyon para sa dalaga ang pwedeng makaapekto sa kanyang muli. At dito na po nagtatapos ang ikatlong bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po.